nandito tayo ngayon sa OSIP. Papasukin natin to kung bakit hindi nalulugi ang OSIP sa sobrang mura. Ito nga ako. Mag-iigip sana ako. Kaso lang, makimarites muna tayo dito sa OSIP kung bakit napakamura ang mga bilihin nila. Halika samahan niyo ako. O-Save, parang hindi na makatarungan sa sobrang mura. Yung 100 pesos mo doon, mas marami kang mabibili kumpara sa ibang grocery stores. Kaya naman mapapatanong ka na lang talaga, nalulugi ba sila? O may sikreto silang ayaw mong malaman? Sa video na ito, sasagutin natin ang tanong, bakit sobrang mura sa O-Save? Ang O-Save ay tinatawag na hard discount supermarket. May pagkakahawig sila ng Dali Everyday Grocery, which is furniture ko na rin last video ko. Pero madami ang nag-request na gawan ko din ng O-Save. Wish granted. Kasi ang O-Save, hindi sila tulad ng SM o Pure Gold na sobrang daming choices ang ibinebenta. Instead, nag-focus lang sila sa mga essentials, pagkain, household items at personal care. At alam mo bang naitayo lang ang O-Save noong 2021 lang? Ang pinaka-interesting pa, partly owned sila ng Robinsons Retail na hawak din ng Gokong Way Group. Opo, yung O-Save, ang may-ari niyan ay ang mayamang angkan ng mga Gokong Way na nagmamay-ari din ng Robinsons Mall at Rubina Corporation. So hindi ito maliit na negosyo na back-upan ito ng malalaking players sa retail industry. Kaya naman sigurado ako napapansin mo na mayat-mayang nagsusulputan na ang mga branches ng O-Save. Napakabilis ng expansion. As of 2026, may mahigit na 750 stores na sila sa buong Pilipinas. Grabe no, 5 years pa lang yan ha. Iba talaga pag may backing ng isang higanting korporasyon. Kung ikukumpara natin ang O-Save sa Dali, nasa 900 plus stores na sila. Take note, mas nauna lang ng halos isang taon ang Dali. Kaya kung tutusin, halos sabay lang sila sa laban. Pero yung pinaka-importanting tanong, bakit sobrang mura sa O-Save? Una, konti lang yung products nila. Hindi sila tulad ng ibang grocery na may 10 choices ng toothpaste. Sa O-Save, isang klaseng toothpaste lang. Ang resulta, mas malaking volume ang binibili nila at mas mura ang kuha nila sa mga suppliers. Pangalawang rason ay private label o sariling brand. Maraming products sa O-Save na sila mismo ang brand. Ito ang tinatawag na private label. Wala na yung mga middleman. Wala nang malaking marketing cost, kaya mas mura agad ang presyo. Pangatlong rason, simple lang ang store. Napansin mo, walang aircon minsan, walang fancy design, walang pa-aesthetic. Kasi ang strategy nila, tanggalin lahat ng gastos na hindi kailangan. Pang-apat na rason, murang location. Hindi sila nagre-renta sa mamahaling malls. Usually, nasa Gedli lang sila ng barangay mo dahil dyan mura ang renta. Panglimang rason, direct supply chain. Diretso sila sa mga manufacturers. Pang-anim, high volume, low profit. Ito ang pinakasikreto nila. Maliit lang ang tubo per item, pero bawing-bawi sila sa dami ng naibibenta. Parang sari-sari store, pero scaled up nationwide. Tanong, magkano ang kinikita ng O-Save? Ito, medyo shocking. Ayon sa report ng Insider PH, umabot sa 13.6 billion pesos ang sales ng O-Save noong 2024. Pero ito ang mas nakakagulat. Hindi pa sila kumikita talaga. Hindi pa profitable ang negosyo hanggang ngayon. Ibig sabihin, willing silang gumastos ngayon para masakop ang market at lumaki pa in the future. Strategy talaga ito. Growth muna bago kita. Kaya kung iniisip mo bakit parang lugi sila, hindi, strategy yan. Sa business model na ito, ang murang presyo, ibig sabihin mas maraming customer. At ang mas maraming customer, mas malaking kita long term. Ikaw, nasubukan mo na bang bumili sa O-Save? Kung gusto mo pa na magito pang klaseng content, dito lang yun sa channel ko kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel.